Kumusta mga ka-solar? Welcome sa Online Gainers TV. Sa video na ito pag-uusapan natin ang on-grid mode ng SRNE hybrid inverter. Ano ba talaga ito? Paano ito gamitin? At bakit marami ang nagsasabi na ito ang pinakamagandang setup kung gusto mong makatipid sa kuryente pero hindi pa totally off-grid? So, kung curious ka rin kung alin ang mas okay, on-grid, off-grid, o limit power to home load, panoorin mo to hanggang dulo. Ano ba ang on-grid mode? Ang on-grid mode ay ang mode kung saan sabay na nagtatrabaho ang solar, battery, at grid power. Dito, ang inverter mo ay marunong mag-prioritize. Unang gagamitin ang solar para sa mga load mo. Pangalawa, kung may sobra pa sa solar, ito ay mag-charge ng battery. At kung kulang ang solar, tutulong ang grid para hindi maputol ang supply ng kuryente sa bahay. Ang maganda rito, hindi ka nawawalan ng kuryente kahit gabi o maulap ang panahon, dahil may backup kang grid at battery. Ngayon, paano nga ba i-set up ang on-grid mode sa SRNE inverter? Simple lang. 1. Pindutin ang setting. 2. Piliin ang working mode. 3. Piliin ang on-grid mode. 5. Pindutin ang enter para ma-save. Pag naka-on-grid mode ka na, makikita mo sa display ng inverter na ang power ay sabay-sabay nagmumula sa PV, battery, at grid, depende sa load mo. Kapag biglang dumami ang load mo, gamit ng ref, fan, rice cooker, kung kulang ang solar, battery ang tutulong, bago pa man gumamit ng kuryente sa grid. Kapag sobra naman ang solar, automatic mag-charge ang battery hanggang ma-full. At kapag puno na, saka lang siya kukuha ng power galing grid kung kinakailangan. Kung LiFePO battery ang gamit mo, iset mo ang battery charging current sa tamang limit, halimbawa 50A o 60A, depende sa capacity ng battery mo, at huwag kalimutang i-enable ang BMS to call kung smart battery pack ang gamit mo para sa mas safe na charging. Sa SRNE hybrid inverter, mayroon itong tatlong mode. 1. On-grid. 2. Limit power to UPS load. 3. Limit power to home load. Para gagana ang on-grid mode, set up mo muna ang limit the power to home load. Ang battery naman nito, dapat nakaset up din sa battery to home load para kung malaki yung kailangang energy ng home load, matutulungan ito ng battery bago pa man ang grid. Kung nakaset up naman ang setting sa limit the power to UPS load, ang battery naman ito nakaset up sa battery to UPS load. Walang solar energy na makapasok sa home load. Grid lang ang magsusupply sa home load. Pwede din naman na battery to home load. Depende sa gusto mo. Disclaimer lang po, ang lahat ng ipinapakita ko sa videong ito ay base lamang po sa naranasan ko. Hindi po ito gawa-gawa lamang. Makikita naman ito sa video kung paano ito gumana. Ngayon, bakit nga ba mas maganda ang on-grid mode kumpara sa ibang setup? Sa off-grid, umaasa ka lang sa solar at battery. Kapag maulan o gabi, at low na ang battery, walang backup, kaya pwedeng mawalan ng power. Pero sa on-grid, may automatic grid support, kaya tuloy-tuloy ang kuryente mo 24/7. Lahat ng load mo pwedeng gumamit ng solar, at kapag kulang, grid agad ang sasalo, seamless at walang flicker. Sa on-grid setup, ginagamit mo muna ang solar, bago battery, bago grid, ibig sabihin maximum solar utilization, minimum grid usage, kaya pinakamalaking tipid sa kuryente. Para mas sulit ang on-grid setup mo, sundin mo tong mga pro tips. Unang tip, i-on ang zero export power kung ayaw mong magpadala ng kuryente pabalik sa linya ng Meralco, lalo na kung wala kang net metering. Pangalawang tip, iset ang cell power max kung gusto mong i-control ang export limit. Pangatlong tip, gumamit ng external CT sensor para accurate ang reading ng import-export power. Kung may choice kayo, mas gusto nyo bang naka-on-grid mode na may grid support, o totally off-grid na solar at battery lang? Comment nyo sa baba at pag-usapan natin sa next video. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aking channel. Para lagi kang maa-update sa susunod kong video na i-upload. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.